ang Presidential Communication Office ay dumulog dyan sa Department of Justice para paimbestigahan ang nasa likod daw ng pagpapakalat ng fake news laban sa administrasyon at magsasampa ng kaukulang kaso hinggil ho dito. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Dumulog sa Department of Justice si Acting Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez upang isumbong ang nasa likod ng nagpapakalat ng maling impormasyon online. Sa pagdating ng naturang opisyal sa kagawaran ngayong araw, kanya inireklamong isang social media page dahil sa mga gawa-gawa umano nitong istorya. Partikular na kanyang pinaiimbestigahan ang Malasakit News Pilipinas para matukoy ang mga administrators o nasa likod ng gawain. Naniniwalang naturang opisyal na layon lamang naman ito na magdulot ng panig at pagkalito sa publiko na siyang posibleng makapekto sa kaayusan at seguridad ng bawat isa. Alinsunod ang ginawang aksyon ng opisina sa inisyong babala lalo na sa mga nagpapakalat ng fake news na kanila itong papanagutin sa batas. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Anyaya, 3 fake news posts ang nais mapaimbestigahan para matukoy ang nasa likod at madala sa kaukulang korte upang magpaliwanag. Unay patungkol sa energy lockdown, may intensyon na himukin at ma-scam ang publiko na bumili ng solar panels. Pangalaway, fuel shortage at panghuli, emergency lockdown. Ang lahat ng nabanggit ay itinuring lamang na fake news at pawang kasinungalingan kung kaya't hiling mapanagot ang mga nasa likod nito. We are asking the Department of Justice to investigate at least 3 fake news posts, determine the persons that fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people to answer for the harm that they have caused the public. These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. Bukod pa rito, binigyan din niya na kanilang hindi papalagpasin ang mga kumakalat na fake news o mapanirang impormasyon laban sa First Family o pamilya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Babala niya kakasuhan ng sinuman, pasimuno at nasa likod ng pagpapakalat ng ganitong uri ng impormasyon kontra sa unang pamilya. Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.